Kumusta po, Ginoong Si? Susunod na grupo. Kuya Pei. Ikaw ang kilalang-kilalang Ginoong Pei, Sinang Jiangcheng. Isang malaking pangalan sa mundo. Anong klaseng babae ang hindi mo makukuha? Sa isang salita lang, Wala akong gusto sa kanila. Huwag nang magpadala pa. kung hindi pa rin makakita ng asawa para sa'yo, si Tatay Guan ay magkikilos na. Kapag natanggap ako bilang mga awit, ang matrikula ko sa konserbatoryo, ay may pag-asa na. Paumanhin po, Ginoo, hindi ko sinasadya. Wala pang buhay na tao ang nakahawak sa pulseras ni Ginoong Si. Bawal ang menor de edad sa iyan, ito ang patakaran. Bawal ang menor de edad sa iyan, ito ang patakaran. Matanda na ako. Magandang araw po, narito po ako para mag-apply bilang mga awit. Nagkaroon ka na ba ng nobyo? Magaling. Pumunta ka sa private room 103. Sindihan mo ang insenso. Naghihintay si Ginoong Si. Salamat, Boss Han. Kapag nasindihan na ang pampahibang na ito, siya na ang magiging babae ng kuya ko. Sino ka? Ginoong si Boss Han po ang nag-utos sa akin na pumunta rito. Kaya ko po, kung hindi kayo naniniwala, pakinggan ninyo ako. Ibigay mo ito kay Lauhan. Bibigyan ka niya ng gusto mo. Mali ang pagkakaintindi mo, hindi ako ganoon. Ikaw ang nagsindi ng insenso, ikaw ang naglalaglag ng apoy. Tapos na kayong matulog, ngayon magpapakadali sa ika sa harap ko. Ako? Hindi. Hindi ganoon. Wala akong ginawa. Maliban sa pera, wala akong maibibigay sa'yo. Kung hindi masarap, hindi mo kailangang magbayad. Halika na, kumain na ng wonton. Kung hindi masarap, hindi mo kailangang magbayad. Naku, Wanyu, hindi kita sinisisi. Pero tingnan mo ang sarili mo nitong mga nakaraang taon. Naging ama at ina ka na. Nagtatrabaho ka pa para buhayin yung nag-aral na apelidong Gu. Ano ba, may sira ka ba sa ulo? May sira sa ulo? 6 na mangkok kinain, bayaran mo na. Sa mga nakaraang taon, nabubuhay ako sa sarili kong pawis. Hindi ako kumuha kahit isang karayom, sinulit, bigas, o tubig sa'yo. Anong karapatan mo para pagtawanan ako dito? At tungkol kay Yancy, siya ang nagligtas sa buhay ko. Tama lang na gantimpalaan ko siya. Magnanakaw, walang hiya. Buntis ka na bago ka pa ikinasal. Ang reputasyon ng ating Yeja Village. Winasak mo na lahat. Ayon sa batas ng angkan, kailangan mong tumawid sa nagliliyab na apoy para malinis ang mga kasalanan mo. Kapag ikaw nakatiis ka sa parusang ito, pangalawang tiyo, papayagan na kitang umalis. CJ. Mula ngayon, buhay man o patay ako si Ewan Yu. Wala nang kaugnayan sa inyong Yeja Village. Wanyu, sino man ang ama ng batang nasa iyong tiyan? Papayag akong alagaan ka. Habang buhay. Ay, Nana, Ano ba talaga ang ipinapunta mo dito sa akin? tingnan mo ang tangang ama ni Lily.
Hindi na alam kung nasaan ngayon, baka pinatay na ng ibang tao. Ikaw kasi, may maliit ka pa ring tindahan ng noodles na pinagkakakitaan. Pwede ka bang humiram sa akin ng pera? Yung 200 pesos na hiniram mo sa nanay ko nung nakaraan. Bayaran mo muna bago tayo mag-usap. Tama naman, kung marunong kang magbayad ng hiniram, madali lang humiram ulit. TSK. Ang kuripot mo talaga. Ay, Wanyu. Itong bracelet mo, siguradong malaki ang mabebenta, di ba? Ibalik mo sa akin ito. Ay huwag kang ganyang kuripot, pahiram lang suotin ko. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko rin after 2 days. Ibalik mo sa akin ang bracelet ko. Halika na, anak. Ina, mahalaga ba yung butil ng rosaryo mo? Yung butil ng rosaryo. Binigay ba iyon ng tatay sa'yo? Ina, nasaan na po kaya ang tatay natin? Kung nandito siya, hindi na siguro tayo abusuhin ng ibang tao, di ba? You're at Singer, sa totoo lang ang inyong ama. Namatay na siya. Saan mo nakuha itong rosaryo? Hindi ko ito ninakaw, ha? Hindi ba ito yung neresibo mo sa babaeng 5 taon na ang nakalipas? Bilang tanda ng pangako? AM, totoo ngang ang panahon ay paangkusilyo na bumabawi sa lahat. Oy, bakit ganyang sinasabi mo? Baka naman hindi nila ako. Napagkamalan na ako si Yuanyo. Sandali. Ilang taon na itong bata? 5 taon na ako, ano naman? Pasensya na, bata pa kasi, hindi pa naiintindihan. 5 taon? Paige, hindi ba anak mo to? Yan ba ang Mr. ni Yuanyo? Mukhang mayaman. Paige. Ako too. Madilim kasi yung gabi, tapos nalanghap pa ako ng pabango, kaya hindi ko na maalala. Anong itsura nung babae? Ay naku, ngayon, hindi na kailangang mag-alala si Lolo. Tawagin mo na si Ed. Jiadong, dalhin mo muna siya sa bahay. Pagkatapos ko sa dinner ng Chamber of Commerce, uwi ako para asikasuhin sila. Gets. Tuloy po. Yancy. Kumusta na ang preparasyon para sa kasal natin? Sabi ni Mama, kulang pa ng pera para sa kasal. Ito, tingnan mo. Sandali lang. Yancy, ito 10,000, sapat na ba? Sobra-sobra na. Wanyu, huwag kang mag-alala. Iyak na bibigyan kita ng magandang buhay. May iba pa akong gagawin, sige ka muna. Nanay, bakit hindi mo nalang gamitin ang 10,000 to? At maging mayaman? Bakit kailangan pang pakasal sa masamang yun? Singer, huwag kang magsalita ng ganyan, mabait si Tito Gu. Paano siya magiging masama? Isa pa, isang mangkok ng siumay. Oh, heto na. Wow, ang guwapo nung tito. Gusto ko siyang maging tatay ko.
Peach, ngayong may investment si Shenyi. Lalo pang lalaki ang Yuan Dance Hall, baka lang. Makasagasa sa interest ni Huyi. Alam ko yan. Si Yi. Si Yi. Si Yi. Welcome, welcome, welcome. Oy, ito ba ang anak mo? Kamukhang kamukha mo. Paang kopya. Anak, Tito, nawawala ako. Pwede mo ba akong ihatid sa bahay? ha? Saan ka galing? Alis, alis. Hindi to lugar pa maglaro, umalis ka na. Maging mabait ka, pagkatapos kong matapos dito, ihatid na kita. Peach, seryoso, seryoso. Magkamukha talaga kayo. Tara. Tuloy po. Yancy, dinala mo pa kami dito. Sa Huwagang Hotel para mag-din. Mayaman ka pala. Ano yan? Kapag yumaman na ako ng husto, siguradong. Dadalhin ko kayo sa taas para kumain. Ang mga pinagsisilbihan sa taas ng Huwagang Hotel ay mga mayayaman at makapangyarihan. Hindi namin ito may sip-isip. Ang makapag-host sa baba ay tanda na ng yaman, Guyancy. Ang yaman-yaman mo at napakababa pa ng loob. Kayong dalawa ng Campus Crush ay talagang bagay na bagay. Tapat na magkatugma. Tito, tingnan mo. Siya yung laging humihingi ng pera kay mama. Ang masamang yun. Tito Gwapo, napakasama niya. Suntukin mo siya para sa akin, okay? Pues, Paumanhin, hindi kami nakikipagtransaksyon sa mga lalaking jigo at aso. Maari po ba kayong? Sino ang sinasabihan mong jigo? Tama. Nagbubukas ng negosyo. Maraming pera si Jigo. Ano ba yan? Ikaw pala. Ay, Pizay, pumunta lang para sa isang handaan. Bakit may dala kang bata? Hindi kaya anak mo sa labas? Ay naku. Pirmahan mo ang kontratang ito. Ibigay mo sa akin ang pagpapatakbo ng iyan. At hahayaan kitang umalis. Panaginip. Tumahimik ka. Dali dito. Bilisan. Hanapin natin kung nasaan si Pei. Sabi ni Boss Hu, dapat mamatay si Pei ngayong araw. Huwag siyang pabayaang makatakas. Ana. Singer, singer, singer. Di marunong tumingin. Ang dilim-dilim na, bakit hindi pa umuwi si Singer? Singer, singer. Singer. Huwag kang magsalita. Tito Gwapo, ito si mama ko. Sino ka? Bakit kasama mo ang anak ko? Ikaw. Mama, hinahabol kami ni Tito. Pero pinoprotektahan niya ako.
Iligtas mo siya, please. Ano? Ikaw? Bilisan. Nakita na ba ninyo si Pei? Takpan mo ang mata mo, Singer. Kakaiba, nasaan na kaya si Pei? Oy, may magkasintahang naglalandian pa. Gabi na, di pa natutulog. Naghalikan sa labas. Bahala na. Sugatan siya. Di ko naniniwalang makakalayo siya. Tara, Hoy, okay ka lang ba? Hoy, Mama, ang lakas mo pala. Anong ginagawa mo? ako ang nagligtas sa'yo. Alam mo ba kung sino ako? Hindi ko alintana kung sino ka, hindi kita pababayaang mamatay. Hubuin mo ang iyong damit. Bakit ko hubuin ang aking damit? Aayusin ko ang sugat mo. Hindi ka ba nahihiya, di ba? Kung ayaw mo, edi ikaw na lang bahala sa sugat mo. Halika. Bakit ka nakatigil dyan? Papaiyasin na natin ang sugat. Tiisin mo lang. Nabalitaan ko kay Singer. Single ka lang at may 2 anak, siguro hirap na hirap ka na sa buhay, di ba? Kung ganon, hayaan mong ako ang maging tagapagligtas mo. Ako na ang tagapagligtas mo, kaya alagaan mo muna ang sarili mo bago ka makialam. Dumating na, dumating na. Bakit ikaw? hahanapin ko ang nanay mo. Ano? Gusto mo ulit ng pera? Umalis ka diyan. Umalis ka na. May ama na kami, hindi ka na namin kailangan. Kalokohan. Sino pa bang tatanggat sa nanay mo maliban sa akin? Ah, ikaw pala Yuan Yu. Akala ko hindi totoo ang sinabi ni Yetsing. Hindi ko akalain na ikaw pala ay isang babaeng walang tapat. Yanxi, nagkakamali ka. Kung nakita mo na naman, edi umalis ka na lang dyan. Sigs, ikaw talaga itong walang utang na loob. Huwag ka nang umasa na papakasalan pa kita. Yanxi, nagkakamali ka talaga. Huwag mong sundan siya. Ikaw, Inengkwentro mo ako, Pise. Inengkwentro mo ako, Pise. Gusto mo pa ring maglaro-laro sa ibang tao? siya pala ang lalaking iyon 5 taon na ang nakalipas. Bato, ganting, pepel. Kung malalaman ito ni PCA, na siya ang tunay na ama ng mga bata, tiyak na kukunin niya ang mga bata sa akin. Kumain ka na at umalis ka na agad. Sigurado ka ba dyan? Nanay, huwag mong paalisin ang tiyo. Gusto ko siyang maging ama natin. Naman nanay, gusto namin itong ama na ito. Kayo dalawa, mga hayop sa balat ng tao. Naiintindihan ba ninyo? Halika dito, Yuer. Kumain na tayo. Gwapong tiyo, ganito po pala. Dahil lang sa pagliligtas niya sa'yo noon. Ibibigay mo na ang buong pamilya mo sa kanya. Hindi ako pumapayag. May kinalaman ba ako dyan sa iyo? Sa tingin ko, di karapat-dapat sa'yo yung lalaking yon. Ako, karapat-dapat. Kaya ko. May sakit ka ba? Pag-isipan mo muna bago ka magsalita. Ang tindi ng bibig mo. Mas gusto na kita. Ikaw, Nanay, totoo, gusto ko si Tito. May bahay at kotse pa siya. Mabait yan, pag pinakasalan mo, di na tayo maghihirap. Singer. Hindi ka welcome dito. Umalis ka sa bahay namin. Wala akong kinain.
Labas. Hoy, sandali. Ano ba? Labas. Seryoso ako pag-isipan mo. Umalis ka. Kuya, Kuya Pei, nahanap na yung tauhan ni Hu. Ayon sa batas, gawin mo na. Huwag po, ama. Kaawaan niyo po ako. Nagkamali ka. Dapat tanggapin mo. Naiintindihan mo ba? Sundalo ka ni ama hanggang kamatayan. Jayadong. Tulungan mo kong maghanap ng tao. Yawan Yu. Kuya Pei, nahanap na. Si Yuan Yu, namatay ang magulang niya nung 8 taong gulang siya. Lumaki siya sa tiyuhin niya, palaging nakikisuyo. Lagi siyang inaapi, hanggang 5 taon na ang nakalipas, hindi pa rin alam kung sino ang gumahasa sa kanya. Muntik na siyang patayin ng angkan nila. Hindi ko inakalang may ganyang karanasan siya. Ano kaya ang dapat ibigay sa babaeng ganyan? Siyempre, maging mabuti sa kanya at bigyan ng pera. Hoy par, anong nangyari par? Ang sakit ng tiyan ko, umalis ka. Babae, saan ka tumitingin? Baka marumi yung tinda mo. Nasira ang tiyan ng kaibigan ko. Impossible. 5 taon na akong nagtitinda dito, hindi kailanman. Nangyari yan. Hoy babae, nagsisinungaling ka pa? Pwede kang kumain ng basta-basta, pero huwag kang magsalita ng ganyan. Kung matapang ka, samahan mo ko sa presinto. Babae, Tumigil ka. Huwag mong galawin ang babae ko. sino ka ba? Huwag kang makialam. Iwanan mo na lang ng konting hina. Si Pei Shi, ang Shen ng Jiangcheng. Kung may manggulo pa dito sa susunod, mamamatay ka. Ano ba ang ginagawa ninyo? Nanay, ang galing ng tito, di ba? Ano ba to? Ayaw ko ng pera mo. Tumulong ka sa akin kahapon, tinulungan kita ngayon. Quits na tayo. Mali ka. Ang pera ko, hindi pangbayad utang na loob. Ito ang dowry. Gusto kitang maging asawa ko. Akala mo ba dahil mayaman ka, pwede ka nang gumawa ng gusto mo? Dahil ba mayaman ka, ang yabang mo na? Wala pang tumatanggi sa akin. May boyfriend na ako. Ako ba ang sinasabi mo? Ayaw kong makisalamuha sa taong katulad mo. Kunin mo ang pera mo at umalis ka na. Huwag ka nang bumalik. Ano ba talaga ang ayaw mo sa akin? Pwede ko namang baguhin yon, di ba? Mula ulo hanggang paa, mula loob hanggang labas, puro away at patayan ang alam. Natatakot akong masamain mo ang bata. Anak, makinig ka sa nanay mo. Mag-aral kang mabuti, huwag tularan ang tito. Kung hindi paglaki mo, wala kang maasawahang babae. Ikaw, Alis na ako. singer. Tito, matalim lang ang dilang nanay ko pero mabait naman ang puso niya. Hindi naman niya talaga kayo ayaw. Tutulungan kita na ligawan siya. CJ. Hawakan mo ito. Kapag may kailangan ka, tawagan mo ako. Sige, alam ko na. Aalis na ako. Jayadong. Sabihin mo. Paano kung gusto ko nang tumigil sa ganitong buhay? Nababaliw ka na ba? Si Ginoong Guan ay tiyak na. Hahabulin ka sa buong Jiangcheng.
Paano ka mamamatay? Hindi mo alam. Sa ngayon, ang tanging paraan para makawala sa Shen na iyon ay magpakasal ka agad. Yancy, pinagbigyan mo rin akong makita. Ano ba ang kailangan mo? Yancy, pwede ba nating advance ang kasal natin? Ang kasal? May iba ka ng gusto, di ba? Hindi nagkakamali ka. Noon, naglalaro lang ang mga bata. Yancy, napakatagal na nating pinag-uusapan ito, di ba? Dapat na natin itong ayusin. Sigs, naniniwala ako sa'yo. Talaga? MM, 3 araw na lang, magpapakasal na tayo. Esan? Ang kasal, hindi ako sang-ayon. Isang sirasirang babae lang siya, karapat-dapat ba siya sa'yo? Nakalimutan mo na ba? Ang sinabi ko sa'yo, kung gusto mong umasenso, dapat pakasalan mo ang anak ng prinsipal, si Ahong. Para tuloy-tuloy ang karera mo. Nay, para pakasalan si Ahong, kailangan ng pera, di ba? O, matalino talaga ang anak ko. Ang ganda-ganda mong gayon, Nay. Ang ganda mong gayon. Wanyo, dapat simple lang ang kasal. Alam mo namang masama ang pangalan mo, at may 2 ka pang pasanin. Kung magpapasikat tayo, mapapahiya lang ang anak ko. Tita, naiintindihan ko. Nasaan si Yancy? Hintay ka muna dito. Paparating na si Yancy. Sumama muna kayo sa akin. Huwag niyong sirain ang plano ng ina niyo. Tita! Pakiusap, alagaan niyo sila. Sexna. Maging mabait kayo. Maging mabait kayo ha. Maglaro kayo sa tabi. Mas mabuti pang mawala kayo ng tuluyan. Bakit? Dito lang kami dapat. Dahil kayo ang baho ng ina niyo. Habang nandito kayo, sirain niyo lang ang kaligayahan niya. Naiintindihan? Alis. Ete, yung masamang tao. Bakit nakatayo siya doon? Tingnan natin. Tita! Nasaan si Yancy? Bakit wala pa siya? May nangyari ba? Kung hindi siya dumating, ibig sabihin ayaw niyang magpakasal. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, sira-sira ka na, umaasa ka pang makapangasawa ng anak ko. Panaginip lang yan. Hindi ganoon. Hahanapin ko siya para magpaliwanag. Yuanyo. Huwag mo akong sisihin. Kasalanan mo ito. Dahil hadlang ka kay Yancy. Tatawagan ko si Handsome Unkle para pakasalan si Mama. Hello. Gusto ni Handsome Unkle pakasalan si Mama. Nagpakasal na yung lalaki sa iba. Pwede ba kayong pumunta para pakasalan si Mama? Ano? May nangyari kay Yawanyu, huwag kang magpanik. Pupunta na ako dyan. Sundan mo ako.
Kumusta? Maganda ba ang babaeng ipinakilala ko sa'yo? Masyadong payat ang biwang, ang puwet naman. Hindi sapat ang laki. Kung pakakasalan ko ito, makapag-anak kaya ng lalaki. Naman, sigurado yan, makakapag-anak yan ng lalaki. Kung hindi lalaki ang maging anak, ibabalik ko sa'yo to. Sage, heto ang resibo. Kung hindi lalaki ang maging anak, ibabalik ko ang bayad. Swerte na naman ito. Anak, inalis na ng nanay mo ang hadlang sayo. Mula ngayon, si Yuan Yu na yon. Hindi na makakaabala sa kinabukasan mo. Sino ka? Bakit ka nandito? Sino ako? Asawa mo ako. 2 anak na, nagmamalinis ka pa? Ngayon, sumunod ka na lang sa akin. Tulong! Saklolo! Peixe, Yancy, bakit mo naman? Nasangkot ang ganyang tao. Si Peishi, siya ang may kapangyarihan sa Jiangcheng. Si Peishi. Nga, ano ba ang ginawa mo? Ayos, talagang anak ko. Kahit na si Peixe na ganyang katao, napapunta pa sa kasal. Peixe, maligayang pagdating, pasensya sa hindi pagtanggap, upo po kayo at uminom. Umalis ka diyan. Nasaan si Yuan Yu? Eishi. Yuan Yu, bakit mo hinahanap yon? Tatanungin kita ulit, nasaan si Yuan Yu? Kung hindi mo sasabihin, ang anak mo ang mamamatay. Hindi ko alam, kahit patayin mo yan, hindi ko alam. Nanay, Kuya Gwapo, alam ko, sumunod ka sa akin. babaeng salbahe, talagang lumaban ka. Tiningnan ko ang mata mo, hindi ka tao. Pala ka na tumatalon sa bangin, nagpapanggap na Batman? Ngayon, kung hindi kita paparusahan, hindi ako Binayaran kita eh. Iligal ang pagbili ng tao, siguradong bibili ka ng kabao. Aray, tulong. Tulong ka dyan. 1-1. Bakit ka nandito? Ano? Tol, tulungan mo ako, ang babaeng salbahe na to. Gusto niyang patayin ang asawa niya. Buti na lang okay ka. Kung hindi, papapilahin ko silang lahat para sa'yo. Ano bang problema mo? Bitawan mo ko. Ma, Faye, anong gagawin natin dito? Hindi lang siya ang kasali dito. Dalhin niyo silang lahat sa Hall 1. Opo, 4th Master. Hindi ka ba nasugatan? Okay lang ako. Huwag kang gagalaw. Eh sila, Hintayin nila. Huwag kang gagalaw. Siya tong nagsabi sa akin tungkol sa babaeng to. Walang kumakagat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko gagawin to. Babae ni 4th Master pala? Wala akong kinalaman dito. Hindi ako. Nagtatanggi ka pa? Narito pa ang resibo na binigay niya sa akin. Guyancy, hindi ko inakala. Ganito pala nanay mo. Akala ko pa naman mabait kayo. Hindi na ako magpapakasal. Ahong. Naku, nasayang ang pagkakataon. Kasalanan, tuniwan niyo. Kumusta? Nagustuhan mo ba yung palabas na to? pagod na ko. Gusto ko nang tapusin tong kalokohan.
CJ. Di ba gusto mo tong matandang to? Di ikaw na ang magpakasa. Tara, dalhin niyo silang dalawa. Sa silid tulugan. Huwag. 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 Ma, Yiwan Yu. Paano mo nagawang ipakasal si Mama sa matandang binata? Ang sama mo. Guyansi. Tinuring kitang tao, nag-aasong ka naman. Kapag gwapo, player. Kapag katulad mo, engkanto. Itong mga nakaraang taon. Nag-ipon ako para sa pag-aaral mo, para sa kasal natin. Hindi pa ba iyon sapat? Ano bang kasalanan ko? Ayoko lang magpakasal sa babaeng hiniwalayan na. Ikaw, Kung ayaw mo, sabihin mo. Niloloko mo lang ang damdamin ng babae. Anong klaseng lalaki ka? Nasayang lang ang pinag-aralan mo. Masamang lalaki. Huwag mong sasaktan si mama. Masok ay si handsome uncle. Gusto ko si handsome uncle. Maging tatay mo na lang, okay? tama kayo. Yung sinabi mo dati na pakakasalan mo ako. Totoo pa ba yun? Wan Yu, huwag. Siyempre. Sana nga. Tara, uwi na tayo. Ayoko man aminin. Pero ngayon, ang puso ko para sa kanya sumasaya. Pisye, salamat sa nangyari ngayon. Yung sinabi ko kanina, yun lang ay. Naiintindihan ko. Babaeng walang puso pagkatapos gamitin, itatapon. Di maganda yon, di ba? Ano ba ang gusto mo? Ito ay. Gusto kong pumayag ka sa tatlong hiling ko. Sige, basta't di labag sa mabuting asal. Ano ang unang hiling? Halikan mo ako. Kayong dalawa, tumalikod. Sige, ano ang pangalawang hiling? Yung pangalawang hiling. Gusto kong maging babae mo ako. Hindi pwede. Sobra ka na. Pinipilit mo ako. Wala akong ginagawa. Baka naman, may nararamdaman ka pa sa iyang gwapong yon. Hindi mo tandaan ko mahal. Hindi. Ganito na lang, pareho tayong magbibigay. Magsimula tayo sa pagliligawan. Hindi. Ikaw na lang ang magbigay ulit. Magsimula tayo bilang magkaibigan. Magkaibigan. Tara. Yung klase ng magkaibigan na pwedeng manood ng mga bituin at buwan. At mag-usap ng magdamag. Balang araw, pagmamahal mo rin ako. Sino ang mag-akala, ang dakilang prinsip ng sindikato, ay isang palangiti at ulyanin sa pag-ibig pala. Nakakatawa ba? Ma, Ano iyon? Ma, bakit di mo tanggapin si Tito Pei? Totoo ang pagmamahal niya sa'yo. Ang katapatan ang pinakawalang halaga. Ang tanging hangarin ko ngayon ay makita kayong dalawa na malusog at masayang lumalaki. Ma, kami ba ni Kuya ay pabigat sa'yo? Kung wala kami, si Tito Gu kaya ay hindi nasasaktan si Mama? Paano naman? Anak, hindi ganoon. Ikaw at si Kuya. Lahat ng ito ay paboritong mga anak ni Nanay. Panso, You're. Mesye, sandali lang, si Pei Kuya ay darating na. At dadalhin ka kay Lolo Guan. Alam na, isang katulong ka lang, huwag kang masyadong maingay. katulong, kunin mo akong tubig. Ano sinasabi ng batang to? Hoy, Ano nangyari? She, dumating ka rin. Ito yung katulong, inaapi kami. Si Jadong ay hindi katulong. Kapatid ko siya. At binigyan kita ng pera para tulungan mo ako. Sa pagharap kay Lolo. Huwag mong seryosohin. Kung hindi dahil sa akin, hindi pa matatapos ang 1 buwan. Hindi ko kayo kailangang dalhin para lokohin si Lolo. Alam ko.
Masaya na ako na binigyan mo kami ng pera. At nangako kang palakihin si Lily. Tara na. Lolo, dumating na si Pei kuya. Yung bata. Dinala ba ang aking apo? Dinala. Lolo. Halika, mag-alay tayo ng insenso kay Guan Erie. Anong lugar to? Nanay, umalis na tayo. Huwag kang bastos. Yeli, ayon sa tawagan. Dapat mong tawaging lolo si lolo. Tama. Lolo, bakit ang tanda-tanda mo hindi ka pa namamatay? Bata pa, hindi pa alam. Pasensya na. Nakita na ninyo, umuwi na muna kayo. May sasabihin pa ako kay She. Sage, paalam lolo. Tara. She, ito ba yung babaeng gusto mo? Ang laki ng pagkadismaya ko. Pei kuya, tawag. Halo. Ano? Sige, pupunta na ako. Lolo. Nanay, pupunasan ko ang luha mo. Sino ang kamag-anak ng pasyente? Ako. Tingnan mo, may leukemia ang pasyente. Kailangan ng maaming gamot. Mag-ipon agad ang pamilya. Doktor, magkano ba? Sisikapin kong mag-ipon. Kahit 10,000. 10,000. Doktor, pwede bang utang muna? Sisikapin kong maghanap ng paraan. Ako na ang bahala sa gamot. Kahit magkano pa. Basta gumaling si Yuer, walang problema. May pambili na ng gamot, pero panandalian lang ito. Hindi na dapat lumala ang kalagayan ng pasyente. Pero para gumaling siya, kailangan pa rin ng operasyon. Kaya ipinapayo ko na magpatiping ng buto ang mga kamag-anak. May pamantayan ba ang pag-type ng buto? Sa teorya, mas mataas ang sansa ng tagumpay kong kamag-anak. Kaysa sa iba, pero posible rin sa iba. Lahat magpa-type kayo ng buto. Opo, tayo na. Peshe, paano ko ito mababayaran sa'yo? Dapat ko lang yon gawin. Di ba, tatay na rin naman ako sa hinaharap. Kung gusto mo, gawin mo na lang akong tunay na tatay. Biro lang. Hindi ako taong nang-aabuso sa sitwasyon, ako si Peshe. Dapat lang yon sa magkaibigan. Tara na. Magpa-type tayo ng buto. Paumanhin, MSY, lahat ng pag-type ay nabigo. Okay lang. Kahit hindi ito magtagumpay ngayon. May susunod pa. Gagamitin ko ang gamot. Para panatilihin ang katawan ni Yuer. Sa isang pagkakataon. Mahahanap din natin. Peshe! Kahit ibenta ko ang aking pwesto, babayaran ko to. Gusto mo talagang maghiwalay tayo. CJ. Kung gusto mong magbayad, magtrabaho ka sa akin. Magtrabaho. Page, MSY, tuloy po kayo. Buwisit. Bumalik na naman ako sa lugar na ito. Paano kung malaman niya na si Naxing at Yuer ang kanyang mga anak? Paano kung agawin niya sila? Mapagkakatiwalaan ko ba siya? Ano ng problema? Wala. Ang ganda lang dito, hindi ako sanay. Natatakot ako sa malaking entablado, baka hindi ko kayanin. Huwag kang kabahan. Naniniwala akong kaya mo. Talaga? Siyempre naman. Sino bang magsabing hindi magaling ang kanta mo? Itatapon ko palabas. Dito, malaya kang magwala. Paige, gusto kang makausap ni Ginong Guan.
Si Huji ang unang nagplano laban sa akin, gusto niya akong patayin. Ngayon, dahil lang sa ilang salita niya, tapos na. Sa mundo, wala nang ganun na kadaling bagay. Xie, alam kong marami kang pinagdaanan. Pero ikaw at si Xiao Huzi ay mahalagang haligi ng samahan. Kapag nagkagalit kayo, walang magiging mabuti sa lahat. Xiao Huzi, lumabas ka. Pei Zai, pasensya na. Ako ang nagkamali noong nakaraan. Sa mundo ng gang, ang loyalty ang pinakamahalaga. Ngayon, si Xiao Huzi ang may kasalanan, Xie. Kung gusto mong magalit o magparusa, bahala ka. Pero pagkatapos ngayon, sana matapos na ito. Opo, Lolo. Nanay, gutom na ako. Kain lang ng kain. Umalis ka diyan. Simula nung kumain kami ni Lolo Guan. Halos 2 linggo nang hindi ako kinakausap ni Peixe. Ano ba ang ginagawa niya? Baka naman, nalaman na niya. Na impostor ako. Hindi pwede, kailangan kong magtanong. Hello? Hanyadong, nasaan si Peixe? Bakit hindi niya ako kinakausap? May sariling buhay si Paige. Hindi siya yung tipo na umikot lang sa babae. Huwag mong isipin na dahil may anak ka, maikot na siya sa'yo. Ikaw, hello. Mukhang hindi pa nila alam ang sekreto ko. Sa pagkakataong ito, dapat kong tapusin ang lahat ng bakas nito. Pinsan, bakit ang suot mo parang bagong yaman? Maswerte talaga ang buhay ko kaysa sayo. Inggit ka na lang. Pinsan, nagbabayad ka ba ng utang ngayon? Iwan sasabihin ko sa'yo, mahirap talaga ang kapalaran mo. Sa susunod na buhay, dadalhin mo ang 2 anak mong walang kwenta hanggang sa mamatay ka. Yak siya utang, magsalita ka ng maayos. Ano ba? 200 lang naman to. Ang kulit-kulit mo. Doble ang ibabalik ko sa'yo. Nasaan ang rosaryo ko? Ibabalik ko rin yan. Tapos na ang lahat sa atin. Hindi to ang rosaryo ko. Ikaw, itong si Yak siya utang. Ano na naman ang ginagawa niya? 1-1. Sasabay na kita sa iyan, papunta ka naman doon. Umikot pa sa buong lungsod, sabay pa rin? Umalis ka, Salamat ha. tara na. Nalutas na rin ang problema sa Rosario. Mula ngayon, makakahinga na ako ng maluwag. Pero kailangan kong mag-isip. Kung paano ko mapapasaya si Peixe para maging tunay akong babae niya. MSY, sandali lang. Nasaan si She? Nasa iyan siguro si Xie ngayon. Piging gabi. Maganda. Ano ang nangyayari? Kakaiba ba? Baka magpalit na lang ako ng damit. Ang ganda-ganda mo talaga. Sobrang ganda na. Gusto kong itago ka lang sa akin. Nagsisisi ako, ayaw ko nang umakyat ka sa entablado. Ang daming tao nakatingin dyan, pababa na ako, bilisan mo. Lumabas kayong lahat. Alam ko, para ka sa entablado.
Ngunit ngayon, kahit isang saglit lang. Para lang sa akin, pwede ba? Susunod na akyat sa entablado, ang ating bagong kalahok. Bay Miggy, bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Binibining Bay Miggy. Halika na, naghihintay sila sa'yo. Hindi ka maaring pumasok dito. Hindi nyo ba alam kung sino ako? Lakas ng loob nyo hadlangan ako. Hindi namin alam. Kaibigan ako ni Pei Si. Kilala ako ni Pei Si. Ang babaeng katulad mo, hindi naman siguro babae ni Pacey, di ba? Yung nasa loob doon, siya lang ang karapat-dapat para sa Pacey. Ano ang sinabi mo? May ibang babae na si Pei Si. Hindi pwede iyan. Kailangan kong pumunta doon at tingnan. Umalis ka sa daanan. Siya nga pala. Nahuli na ba niya ang tungkol sa bagay na iyon? Ang sarap pala sa pakiramdam na muling umakyat sa entablado at kumanta. Ito na rin ang paraan para matupad ko ang dati kong pangarap. Salamat, PCA. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Ang ngiti mo, iyon na ang pinakamagandang gantimpala para sa akin. Yuan nyo. Ate, hindi ba sinabi mo noon na hindi mo na ako kakausapin kahit kailan? Mukhang. Hindi pa pala niya alam ang tungkol sa bagay na yon. Mabuti na lang. Inagaw mo ang lalaki ko, bulgar ka. Anong inagaw? Sino ang lalaki mo? Bakit mo siya agawin? Ikaw ba, nagpapaganda ka ba o gusto mong mabugbog? Kung magsasabi ka pa ng kalokohan, ingat ka, hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Yuan nyo. Noon sa baryo, dapat pinatay na lang kita. Ang isang basang taong katulad mo. Dapat kasama mo ang dalawa mong anak na ilibing na lang. Kung muling nalaitin mo pa ang aking anak, babatukan kita hanggang sa. Hindi na kilala sa iyong anak. Yuan nyo, tapang mo akong saktan? Sinira ko ang mukha mo para hindi ka na makapang-akit. Ayos ka lang ba? Ama, binugbog ako nitong masamang tao. Tao. Hulihin siya. Huwag. Anong gusto mong gawin sa kanya? Putulan ng kamay o paa? Hayaan mo na, hindi naman ako natalo. Itapon mo na lang siya. Dalhin siya. Huwag. Bitawan ninyo ako. Yuan nyo, hindi ako titigil sa'yo. Ang mukha mo. Dapat nga pinutol ko ang kamay niya. Sige na, sige na. Huminahon ka. Mamayang gabi. Kumusta ang performance ko? Ano? Pangit ba? Napakagaling. Talagang di ko inaasahan. May gintong boses ka pala. Sa hinaharap, siguradong sisikat ka ng husto. Sana nga. Salamat sa iyong pangaral. Tara na. Saan tayo pupunta? Siyempre, bisitahin si Yer. Iyong magandang balita. Ibahagi natin kay Yer. Tara. Singer, Yer. Anak, Nanay, sabing doktor, stable na muna ang kalagayan ni Bunso. Huwag ka raw masyadong mag-alala. talaga? Mabuti naman. Tatay, Hoy, huwag kayong tatawag ng ganyan. Hindi siya tatay ninyo. At bastos ang ginagawa ninyo. Ayos lang. Gustong gusto kong tawagin nila akong tatay. Kayo ano? tatay.
mabait. Kaya pala ito ang lakas ng dugo. Sir, sigarilyo? Ayaw. Ikaw ba yung binata ni Iwanyo? Di ba't estudyante ka? Bakit ka napariwara? Pagkatapos ng kasal noon, kinansel ni Ahong ang engagement namin. Inanggal ako sa eskwelahan. Di na rin ako naituloy bilang guro. Wala na akong mapupuntahan ngayon. Di mo pa alam? Si Iwanyo ngayon. Ang star sa iyan. Ang halaga niya, libo-libo na. Ano? Guyansi, huwag mong kalimutan. Ikaw ang nagligtas ng buhay ni Iwanyo. Mahal na mahal ka niya. Pag nakita ka niya, hindi ba't hindi mapigilan ang pag-ibig sa'yo? Wanyu. Ako si Guyansi. Ano nang ginagawa mo rito? Gusto kong humingi ng tawad. Tigil! Di mo kailangang humingi ng tawad. Umalis ka. Yan na ang pinakamagandang paumanhin. Wanyu. Magbati na tayo uli. Tulad ng dati, okay? Guyansi, parang pipino ka, laging hinahampas. O parang Nuez, likas na sinasaktan. Mga gawang tao. Wala kang ginagawa. Ngayong gabi, pumunta ka pa rito. Para mang-inis, umalis ka na. Lumabas ka. Masamang tao. Ayoko sa'yo. Kung lalapit ka ulit sa nanay ko, sasabihin ko kay Papa. Alam ni Tito, mali ang ginawa ko noon. Magbabago na ako. Madaling baguhin ang ugali, mahirap ang kinaugalian. Noon, niloko mo ang nanay ko. Kung di dumating agad si Papa, baka namatay na siya. Singer, huwag mo nang sayangin ang salita. Nakakasama ng loob. Uwi na tayo. Wanyu, ako. Umalis ka. Wanyu. Hindi ko naman gustong mangyari ito, Wanyu. Anak. Hoy, Pinalayas ako. paano nangyari yon? Di mo ba sinunod ang sinabi ko? Dapat ipilit mo. Si Wanyu, hindi talaga ako binigyan ng pagkakataon. Siguro, may iba na sa puso niya. Baka yung si Pei apong lalaki. Yang cute mo, di mo pa magawa ang simpleng bagay na to. Mamatay ka na. Naglalaro ka pa? Kung di ka sana walang kwenta. Kung nakakuha ka ng pabor ni Pei apong lalaki, ang cute. Ganyan ba ang kalagayan ng nanay mo ngayon? Papa, may problema. Tawagin mo ang mga tao sa baryo. Tulungan niyo ako. Wanyu, ikaw na. Di sumusunod sa asawa? Kid, lumabas ka. Sir, Lumabas ka. magtago ka. Bilisan mo. Magtago ka. Nanay, nagtago na ako. Paano ka naman? Lumabas ka. May paraan ako. Masasama ang mga nasa labas, huwag kang lalabas. Ano man ang marinig mo, huwag kang lalabas, anak. Umalis ka diyan. Wanyu, pasok. Kayo, sino ang nagpahintulot sa inyong pumasok? Ano ba itong ginagawa ninyo? Panghihimasok sa pribadong tahanan. Lumabas kayo. Wanyu, huwag mong isipin na dahil nakapasok ka na sa lungsod, ay maaari mo nang gawin ang mga kalakaran doon. Sabihin ko sa iyo, hindi ako naniniwala diyan. Tao, itali ninyo ang babaeng ito. Itali ninyo siya. Susundin ko ang batas ng baryo. Bitawan ninyo ako. Wala na ba kayong respeto sa batas? Bitawan ninyo ako. Batas? Ako ang batas dito. Hoy, tatay. Inaapi nila si nanay. Papatayin nila si nanay. Pakiusap, tulungan mo siya, bilisan mo. Tiyo, matagal na akong nakipaghiwalay sa inyo. Bakit ninyo pa rin ako ginaganito? Sino ba ang nag-utos sa iyong makipag-away sa maling tao? Dalhin ninyo ang babaeng ito pabalik at ilubog sa lawa. Ilubog! Wanyu, narinig mo na? Hindi lang ako. Ang may gusto na ilubog ka. Sa daan patungong impyerno. Huwag mo lang akong sisihin. Tao, itali siya. Dalhin na.
Sino ang maglalakas loob? Kapitan, sino ito? Ikaw, ano ba ang pakialam mo kung sino siya? Dalhin na ninyo siya ng mabilis. Bilisan ninyo. Ito. Nasaktan ka ba? Wala. Cinder, Tatay, nagsinungaling sila. Narinig ko. Gusto nilang patayin si nanay. Kahit na ako ang pumatay sa kanya, ano naman? Buhay man siya o patay. Siya ay sakop ng pamilya Ye. Dahil lamang diyan, may karapatan akong ipatupad ang parusa sa kanya. Nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Maaari mo bang patayin ang sinuman ng basta-basta? At pati ang taong akin? Jedong, Opo. gapiin niyo silang lahat. Teka. Hindi mo ba sinabi kanina na nasa ilalim tayo ng batas? She, Huwag kang mag-alala, iwanan natin sila ng hininga. Aray, tulong. Kuya Pei, nandito ang leader. Yuan Yu, mabilis. Tulungan mo ang iyong tiyo. Bilisan mo. Yuan Yu, ikaw ay isang walang utang na loob na kaibigan. Huwag mong kalimutan. Noong namatay ang iyong mga magulang, sino ang nag-alaga sa iyo? tama na. Noong namatay ang mga magulang ko, kayo at si tita ang nagpalaki sa akin. Pero yung bayad pinsala para sa mga magulang ko, wala akong nakuha kahit piso. Itong mga nakaraang taon sa inyo, ang buhay ko mas masahol pa sa aso. Si Yuan Yu, hindi ako nagkautang sa inyo. Ikaw, Jedong, dalhin mo sila sa presinto. Siege Peach. Hoy hindi, alis na. Hoy sa klolo. Baka hindi naman ganun kasama si Pacey eh. Kung magiging mabuti siyang ama, dapat ko ba? Bigyan siya ng pagkakataon. Kamag-anak ni Yue, may mabuting balita ako sa iyo. May bagong paraan ng paggamot para sa ganitong sakit. Sa ibang bansa, Anong therapy? cord blood therapy. Cord blood. Kunin ang dugo mula sa puso ng bagong panganak na sanggol at i-transplant sa pasyente. Yung cord blood therapy na yan kahit anong sanggol. Pwede ba? Siyempre hindi. Dapat may dugong ugnayan. Ang sanggol at ang pasyente. Mas mabuti kung makapareho ang magulang. Pero patay na ang tatay ko. Saan kukuha ang nanay ko? Nga na? Kamag-anak, huwag kang mag-alala. Baka may ibang paan. Pag-isipan mo muna. Wan, huwag kang mag-alala. Makakahanap tayo ng paraan. PCE. Mag-anak na lang kaya tayo. Alam kong nag-aalala ka para kay Yuer. Pero sabi ng doktor kanina, dapat magkapareho ang magulang. Kapatid dapat. Pero ikaw, Huwag kang mag-alala. Tinanong ko na ang doktor. Ang gamot ay tatagal ng 1 taon. Sa loob ng taong iyon, makakahanap tayo ng match. PCE. Sa totoo lang, ikaw. Peach, Ano? Paige, yung laging ng api kay Mrs. Nahanap na. Tatay ni Xiao Tang. Alam ko na. Ganito na ang oras, bakit hindi pa tumatawag si tatay? Baka kaya? Nagkagulo? Anong ginagawa mo dito? Bakit mo ipinapakita sa akin yan? Ang dumi-dumi. Parang pamilyar ang itsura ng ngiping ito. Tama ang pakiramdam mo. Ngipin ng tatay mo ito. Pinapasabi ni Kuya Pei, may mga tao na hindi mo pwedeng galawin. Tatay mo lang ang pinarusahan ngayon. Kung may susunod pa, si Kuya Pei mismo ang magwawasak sa'yo. Alis na tayo.
Kahit gaano kalaki ang gastos, kahit ibigay sa akin ang buong bansa. Ibaliwarin niyo ito para mahanap ang donor. Naiintindihan niyo ba? Opo. She, Anong ginagawa mo rito? Sa palagay ko ay malinaw na. Ang sinabi sa iyo ni Jayadong, she, ang tatay ko ngayon. narapat lang ang nangyari sa tatay mo. Kung nalapastanganin mo pa si Wanwan, ganyan din ang mangyayari sa iyo. Kung wala kang ibang bagay, huwag mo na akong hanapin. She, nakikiusap ako sa'yo. Ginawa lang ng tatay ko yon. Para sa akin, pakawalan niyo ang tatay ko. Yek Xiaotang, linawin mo ang isip mo. Kung hindi lang dahil kay Xiaoli, hindi kita matitiis hanggang ngayon. Payo ko, huwag mo na subukang lapastanganin ang limitasyon ko. She, isang araw na mag-asawa, 100 na araw na pabor. Kahit papaano, nagkaroon tayo ng gabing iyon. May pagmamahal pa ba ako sa iyo? She. Yuan Yu. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ikaw ang may kasalanan. Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Posible bang si Yek Xiaotang ay hindi talaga? Yung babae noong 5 taon ang nakalipas. Ano man ang mangyari, gawan niyo ako ng paraan. Para makakuha ng DNA test result sa pagitan ko at ni Ellie. Nagdududa ka? Ayokong malaman ito ng ibang tao. Lolo. Hindi ko sinisiraan si Pizay, pero bilang kabataan, hindi siya mapakali. Kahapon, dinala niya ang mga kasamahan sa grupo para mang-away sa presinto. Parang naghahanap siya ng kamatayan. Ayaw niya bang mabuhay? Shi, totoo ba ito? Batas sa mundo, bawal makipag-away sa mga pulis. Bakit hindi mo matandaan ang simpleng bagay na yan? Ano talaga ang nangyari kahapon? Kahapon, hindi ako nang away sa presinto. Dinala ko lang ang masamang tao. Para mag-surrender sa pulisya. Kung ganoon, gumawa ka pa pala ng mabuti? Palagi akong nagpapakumbaba sa mga ginagawa ko. Hindi ako nakikipagtalo sa mga pulis. Ikaw naman, Huye, balita ko, noong nakaraang panahon. Pinapalo mo ang iyong tauhan. Pishi. Tama na. Dali, bawat isa, 50 hampas. Lolo, ikaw, lumuhod. Ang nangyari ngayon, alam ko sa sarili ko. Hindi pa ako namamatay, ang tuntunin ng samahan. Una ang pagkakapatiran, huwag mag-away ng may sandata. Ayo dalawa sa harap ko, huwag kayong magkagulo. Opo, Lolo. Sigish, lumabas kayo, hayaan ninyo akong mag-isa. Mukhang mas pinapaboran pa rin na matandang yon si Pizay. Pizay, pasensya na, sa daan patungong impyerno. Huwag mong sisihin ako, masyadong mabagsik ang ginawa ko. Nanay, ang gandang lugar na ito. Tara na. Saan galing tong mga probinsyana? Ni hindi pa nakapunta sa gabing handaan. Ang lupit talaga, ikaw ba yung... Bemig. Nagdala pa ng bata para mag-awit. Unang bises ko tumakita. Hindi ba natatakot masira ang bata? Ay nako, ang ating si Baymigi. Hindi lang nagdala ng bata sa trabaho. Nagdala pa ng bata para umakyat sa kama. Sa tingin ko, kayo ang masyado. Ang bibig nyo parang may laxative, basta na lang nagsasalita. Marumi ang puso nyo. Kaya marumi ang tingin nyo sa lahat. Payo ko sa inyo, kung wala kayong utak, i-donate nyo na lang. Ikaw. May asawa't anak na si Ginoong Si. Nagpapakapal pa ng mukha para umakyat. Nakakadiri. Ano nang sinabi mo? May asawa siya. Siyempre, siya pa, si Ginoong Pacey. Maghihintay pa para sa'yo. Nakakatawa. Si Pacey na lalaking manyak, saan-saan nag-iiwan ng pagmamahal. Nangahas pang manligaw sa akin. Ano nung pinagtatawa mo?
wawala. Sinasabi nila, walang hiya ang nanay ko. Sinasabi nilang umakyat siya sa kama. Ito ba ang sinabi nyo? Hoy, pipi ka ba? Dali, ipaliwanag mo sa amin. Tama si Singer. Dalhin sila sa accounting, bayaran ngayon. Bigyan ng nararapat na bayad pinsala, pero ipagbawal sila sa lahat ng nightclub sa Jiangcheng. Gusto kong makita silang lumaya sa Jiangcheng. Huwag po, hindi na kami magsasalita ng sobra. Hindi pa nga malinaw ang sitwasyon. Hindi dahil sa pagsasalita ng sobra, kaya kayo pinalayas. Dahil hindi dapat ninyo pinag-usapan si GNG, Yi. Tignan ninyo nga ang mga sarili ninyo. Anong klase kayo? Nangahas kayong pag-usapan ang minamahal ng aming Kuya Pei. You. Huwag na po, hindi na kami ulit. Sa susunod, sabihin niyo sa akin, tutulungan ko kayo. Casey totoo bang babae lang ng babae ang hanap mo? Ako ba'y isa lang din sa? Mga babaeng yan? Tatay, ano po yung pag-akyat sa kama? Jayadong, humanap ka ng kwarto para sa bata. Dalhin mo si Singer doon. Huwag mong hayaang samang ibuhay sa kanya. Sage po, Kuya Pei. Si Pei She yan. Maghihintay lang ba yan para sa'yo? Nanay, ang galing-galing mo po ngayon. Para kay Singer. Mas magaling ka pa po sa mga singer sa T. Siguradong magiging pinakamagaling na. International superstar sa buong mundo. Ganon kagaling? Salamat, anak ko. Kain na, kumain ka ng karne para lumaki. Ano nang kinain nyo? Wala, simpleng pagkain lang. Sabay tayong kumain. Singer, heto, bigyan kita ng karne. Salamat po, tatay. Mabait na bata. Singer, kailangang may pride ang isang tao. Ang ating singer, ang maliit na lalaking ito. Napakagaling na niya, di ba? Anong nangyari sa'yo? Ang pangit ng itsura mo, may sakit ka ba? Ano nang nangyari? Huwag kang magkunwari. GNG, Yi, pinarusahan si Kuya Pei ni Lolo noong isang araw. Jayadong, Bakit? Hindi ko masasabi. Casey, ano pang bagay? Ang hindi ko dapat malaman? wala, hindi yon ang ibig kong sabihin. Ikaw, Nilabag ni Kuya Pei ang batas ng grupo dahil sa'yo. Binugbog siya ni Lolo, 50 hampas. Casey, anong klaseng tao ka ba talaga? Lalong hindi kita maintindihan. Nanay, lalabas muna po ako kasama ni Tito Han. Hoy, di pa ako kumakain. Tito gutom, kumikinang ka. Makinig ka sa akin. Masakit ba? Hindi, maliit lang na sugat. Tingnan ko nga. Huwag muna, kumain tayo. Lumalamig na ang pagkain. Ano yan? Naawa ka sa akin? Casey, pakasal tayo. Anong sinabi mo? Sabihin mo ulit. Sabi ko, pakasal tayo. Sa wakas, nagustuhan mo rin ako. Gwapo ka, mayaman, at hari ka pa sa Jiangsheng. Maraming babae ang gustong magpakasal sa'yo. Wala akong pakialam sa kanila. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Pasensya na, Casey. Para kay Yuer, kailangan kitang gamitin. Pasensya na, Wanwan. Nagmamadali ako. Sige, pagkatapos nating ikasal. O, mamaya pag nakita mo si tatay, dikitan mo siya.
Kapag nakuha natin ang puso niya, tayong mag-ina, magkakaroon ng walang katapusang kayamanan. Naintindihan mo? Naintindihan. Pera lang ang tatay. Sige, isasama kita ni tatay para sunduin si Bunso. Yuanyu. Bakit kailangan mong harangan ang daan ko? Papatayin kita. Tara na. Yur, Doktor, kumusta si Yur? Ah, maayos naman si Yuir. Na-injectan na siya at natutulog na ngayon. Salamat, Yur. Doktor, ako ang tiyahin ni Yu. Ano ba ang sakit niya? Malala ba? Naku, si Yu, bata pa, may leukemia na. Pero kanina lang, sabi ng nanay niya, gusto niyang gamitin ang cord blood para gamutin. Kaya kailangan pa rin nating maghanda para sa operasyon. Cord blood therapy. Ano yon? Ah, ito, tingnan ninyo. Sige, salamat. Salamat. Sigarilyo. Bili na kayo ng sigarilyo. Guyansi. Bibili ka ba ng sigarilyo? Kung hindi ka bibili, umalis ka diyan. Huwag kang makagambala. Ayaw mo bang umangat sa buhay? May paraan ako para makuha mo si Yuanyu. Anong paan? Yuanyu ay Yuanyu. Ang tagal na nating magkasama. Pero ngayon ka lang naging ganito kaganda. Ganito kaakit-akit. Bakit nung kay Pishe ka? Saka ka lang nagkaganito. Baka naman hindi ako karapat-dapat, Guyansi. Salamat sa inyong lahat. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Yuanyu ay Yuanyu. Mali pala ang tingin ko sa'yo noon, akala ko. Mataray at bastos ka lang, hindi ko inakala. Na napakaganda mo pala. Hindi ko rin inakala na ganyan ka pala kabastos. Pangit ang ugali, pangit ang bibig, pangit ang itsura, wala pang pera. Binabalaan kita. Huwag kang magpakatigas ang ulo. Ilang beses ko na bang sinabi? Bakit hindi ka pa rin nawawala? Nandito ako para tulungan ka. Tulungan ako. Bukod sa manghingi ng pera sa akin, paano mo pa ako matutulungan? Noon ay noon, ngayon ay iba na. Alam ko. Kailangan mo ang umbilical cord blood ng bagong panganak na sanggol. Hindi ako nandidiri, kahit second-hand ka. Ikaw, Yuanyu, dahil sa haba ng panahon nating magkakilala, pwede kitang pagbuntisin. buntisin mo ang ulo mo. Tao, Sino ka ba? Huwag mong pakialaman ang aking ate. Gusto mo ba, puputulin ko na lang ang itits niya at itatapon sa ilog para pakainin sa isda. huwag kang magkagulo sa iyan. Ayokong maging pabigat kay Shay. Ate, tunay kang mabuting babae, napakabuti ng puso mo. Mas pipiliin mo magtiis kaysa makasakit kay Paige. Hangad ko ang iyong paghanga, Hanyadong. Wanyu, hindi mo talaga ako kayang tiisin, alam ko na. May pagtingin ka pa rin sa akin. Huwag kang managinip. Nandidiri lang ako.
Paalisin mo na siya. Ayoko nang makita siya ulit. She, tingnan mo. Yung dati niyang nobyo. Dumating nga. Sabi ko sa'yo, She. Anong pakialam mo? Umalis ka. Hoy! Hoy! Ano ba yan? Hindi ba't napalo na siya? Gusto mo pa ulit? 1-1. She, nakauwi ka na. Kumusta ang pag-awit ni 1-1 ngayon? Esan, bakit? Bakit mo bigla tinanong yan? Nakita mo si Guyancy tapos sinabi mong maayos. One. Ganun na lang ba ang tiwala mo sa akin? Pag may nangyari, bakit hindi mo sinabi sa akin? Baka naman, hindi talaga ako importante sa puso mo. Guyancy. Ikaw ang humuli sa kanya? Ang babae ko, hindi ko ipagtatanggol. Hayaan ko lang isang walang kwentang. Tulisan ng mga api. Tara, Ano ang utos, Apo? ano ang kapalit ng paghangad sa asawa ng iba? Hindi na kailangan ipaliwanag pa, di ba? 3 saksak, 6 na butas. Simulan na. Huwag mo akong patayin. Lahat ito ay si Yi Xiaotang. Ang babaeng iyon, ang nag-utos sa akin. Wan Yu, tulungan mo ako. Pishe. Huwag mo siyang patayin. Sa Jiangcheng. Madali lang para sa akin siyang patayin, parang langgam. Kapag sinabi kong patayin siya, sino ang magsasabi ng hindi? Para sa kanya, sinaktan mo ako. Apo. Ako. Alam ko na. Ako lang pala ang nagpapanggap. Wan Yu, alam kong may pagtingin ka pa rin sa akin. Di ba? Guyancy. Huwag kang magpapanggap. Hindi kita iniligtas. Ayoko lang madumihan ang kamay niya ng dugo ng tulad mo. Hindi ka pa alis? Naghihintay ka bang mag-abuloy para sa iyo? Pei, huwag ka nang uminom. Huwag mo akong pakialaman. Kung magpapatuloy kang uminom ng ganyan, mag-alala si ate. Nag-aalala siya sa akin. Mas nag-aalala pa siya sa asong kalye. Kaysa sa akin. Ito, Tara, Pei, sa totoo lang, sa tingin ko si Ed ay hindi dahil sa pag-alala kay Gu kaya pinigilan ka. Pei, naalala mo ba? Noong unang bises nating makilala si ate, sinabi niya, ayaw niya sa mga away at patayan. Siya, naaalala ko. bakit ka nagtampo kay At? Akala mo ba dahil lang ito sa bagay na ito? Kamakailan lang 1-1. Palaging malamig at mainit sa akin talaga. Kalimutan na. Iyong iniusi sa kong bagay, ano na ang progreso? May pinakiusapan akong tao, ipinadala na sa ibang bansa para inspeksyon. Ang resulta ng pagsusuri ng pagkamagulang, abot ng 1 buwan bago lumabas ang pinakamabilis na resulta. 1 buwan pa bago makapagpadala ng tao. Hindi na ako makapaghintay ng ganoon katagal. Kuya Pei, sabi ko na nga ba sa'yo noon na huwag masyadong uminom, hindi ka naman nakinig. Ngayon ay okay na. Ano ang okay na? Ed, sa wakas dumating ka na, ngayon panatag na ako. Bakit siya uminom ng napakarami? Ayaw na ba niyang mabuhay? Nga. Ang problema sinabi ko na sa kanya, ayaw pa ring makinig. Ate, may appointment pa ako kaya alis na ako. Kuya Pei, ipinapabaya ko na lang siya sa'yo. PC. Ingat.
1-1. Ano po yon Kuya Pei? Wala lang. Kuya Pei, hindi ka marunong mag-alaga ng babae. Tignan mo itsura niya. Medyo naging mainit ang laban niyo kagabi kasama si Ate Ai. Ano sinasabi mo? Pumunta dito si Wanwan kahapon. Dito si at inalagaan ka buong gabi. Naalala ko na noong gabing iyon sa yayan. Si Wanwan talaga. PC. Bakit hindi tayo gumawa ng anak? PC, magpakasal na tayo. Ano sinasabi mo? Ang sabi ko, magpakasal na tayo. Wanwan, sa wakas nagkagusto ka na rin sa akin. Kaya pala gusto niyang magpakasal sa akin dahil sa anak, hindi. Kailangan kong tanungin siya ng diretsyo. Yawan Yu. Matagal na tayong nagkita, di ba? Bitawan mo ako. Hindi ako bibitaw. Ang ikatlong kahilingan ay, huwag mo akong lilinangin. Eh, Kaya matagal mo na akong nakikilala, di ba? Eh? Kaya hindi ka talaga nagkagusto sa akin, tapos gusto mong magpakasal sa akin. Para lang iligtas si Yer, di ba? Sagutin mo ako. pasensya na. Ako dapat ang humingi ng pasensya. Kasalanan ko lahat, mali ang akala ko sa'yo noon. Pinarusahan ko na si Jayadong. Patawarin mo na ako, please. Bigyan mo ako ng isa pang anak. Tapos quits na tayo, okay? Hindi okay. Tagal mo nang may-ari sakin, panagutan mo ko. Mabuti naman. Alam kong buhay pa si Papa. Si Handsome Uncle, siya talaga ang totoong papa ko, di ba? Tama ka. Siya nga ang papa mo. Ikaw, gusto mo bang makasama siya? Gusto. Kung pipili ka sa dalawa, si Mama ba? O si Papa ang pipiliin mo? Ma, kung tatanggapin mo si Papa, tatanggapin din ni Quinger. Kung ayaw mo sa kanya, ayaw din ni Quinger. Ayaw ni Quinger na isakripisyo mo ang kaligayahan mo. Para sa kin at kay Bunso. Singer, Ma, lagi akong nasa tabi mo. Susuportahan kita palagi. salamat, Singer. Ikaw at si Yuir, kayo ang pinakamagandang. Regalo sa akin mula sa langit. Patawarin mo na ako, please. Hindi na kita sasaktan ulit. Gagawin ko yung mabuti, Ama. Para kay Yer at Singer. Eh yung ibang babae at anak mo, ano na? Anong pinagsasabi mo? Wala akong ibang babae. Ikaw lang ang meron ako. Ma, ang saya-saya mo ngayon ah. Siyempre, si Fourth Master, di niya matitis. Na may nangaliwa sa kanya. Mamamatay na si Yiwan. Siyempre, masaya ako. Mamamatay na si tita? Yung pinsan ko, kasama rin kaya. Niyang mamatay? Siyempre, pati yung maliit na yun, dapat mamatay din. Ay, ako lang ang mag-enjoy ng kayamanan at karangyaan. Anong nangyari, Xiaotang? Nagulat ka bang makita siya? Hindi naman. Pinsan ko si Wanyue. Pinsan, di mo ba alam? Miss na kita. Tang, bakit mo ako ginayat pinagluloko? Kay Pishe. At gusto mo pang makipagsabuatan kay Guyansi para sirain ako. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ang langaw ay hindi dumadapo sa buong itlog. Ikaw mismo ang nag-akit kay Ginonggo. Ano ang kinalaman ko diyan? Sige, eh yung rosaryo. Paano mo ipapaliwanag yan? Bitawan mo ako. Bitawan mo. Rosaryo ko. Ginongsi, maniwala ka sa akin. Itong babaeng ito, nakita niyang mayaman ka, kaya niloko ka niya. Xiaotang. Muntik na akong maloko mo.
Sino sa inyo ang kamag-anak ng pasyente? Ako ang nanay niya. Malakas ang pagdurugo ng pasyente ngayon. Kailangan ng dugo. Sino sa inyo ang may-ari negative na dugo? Mag-donate ka agad. Ako, gaano karami? Kunin sa akin. Hindi pwedeng mag-donate ang direktang kamag-anak. Sino pa ang may-ari negative? Ako. Pero ako ang tatay niya, hindi rin pwedeng mag-donate. Ganun na lang ba? Titingnan lang natin. Nasa panganib si Lily, ate. Ano sa palagay mo ang mas mahalaga, kayamanan at karangyaan? O ang buhay ng anak mo? Ginoong si, hindi talaga anak mo si Lily. Pwede kang magbigay ng dugo. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Inamin mo rin sa wakas. Matalino ka talaga. Salamat, Dok. Walang anuman. Isang kaangalan ang makapaglingkod kay Ginoong Si. Ano ang ibig sabihin niyan? Ligtas ang anak mo. Kapag natapos na ang pagtatapal sa sugat niya, pwede mo na siyang iuwi. Niloloko ninyo ako. Yek Xiao Tang. Ikaw mismo ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ginoong si, nagkamali lang ako sandali. Huwad nga ako. Pero gusto ko lang ng mas magandang buhay, Ginoong si. Palagi kanyang pinag-isipan at inapi noon. Ano ang gagawin mo sa kanya? Yexia Otang, gusto kong umalis ka sa Giant Cheng. Mawala ka ng tuluyan sa paningin ko. Hindi. Yuan Yu, bakit mo ako ginaganito? Tumahimik ka. Mas mabuti sundin mo ang sinabi ni Wanwan. Kung hindi, marami akong paraan para mawala ka. Yexia Otang, payo ko sa iyo. Pag alis mo sa Giant Cheng, gampanan mo ng mabuti ang tungkulin mo bilang ina. Maging mabuting halimbawa sa anak. Ginoong si, alis na tayo. Ikaw ang babae ni Peizai? Hindi rin naman maganda ang panlasa mo. Gapusin. Sino ka? Bakit mo ako dinadampot? Bakit ka namin hinuli? Alam mo ba? Muntik nang malinis ni Peizai ang lahat ng teritoryo ko. Kapag nahuli ka na, titingnan natin. Kung papabayaan ni Peizai ang kanyang asawa't anak, alam makipag-away pa sa akin. Asawa't anak? Hindi. Mali. Hindi ako ang asawa ni Peishi. Hindi ikaw? Eh bakit noong nakaraang araw, nakita ka ng tauhan ko? Nakasama si Peizai? Itinakwil na ako ni Peishi. May iba na siyang asawa ngayon. Huwag mo akong hulihin. Tutulungan kitang lokohin siya. Magtulungan tayo. Paano tayo magtutulungan? Sage, halika. Sumama ka sa akin. Nasaan ang tao? May bisita na, hindi pa man lang bumati. Sir, ano po ang kailangan ninyo? Ibigay nyo ang pinakamagandang wedding dress sa tindahan ninyo. Jayadong. Maging magalang ka sa tao. Miss, pakiusap. Sige, sumunod po kayo sa akin. Tara na. Ito ang bagong modelo ng wedding dress sa tindahan namin ngayong taon. Bagay na bagay sa matangkad na tulad ninyo. Subukan inyo. Gawa ito ng isang tanyag na designer mula sa New York. Napaka-elegante at maganda. Gaganda kayo ng husto kapag isinuot ninyo. Bakit hindi ninyo subukan? Anong ginagawa rito? Saan ang nanay mo? Amy, nadaanan ko lang ang kwarto. Nakita kong umiyak si Yuyue. Hinahanap ang mama at papa niya. Ayaw uminom ng gamot kaya sinabihan ko kayo. Mabait ka pala? Maniwala ka o huwag? Nasa harapan lang. Sir, napakaganda ng taste ng misis ninyo. Ito ang pinakasikat na estilo ngayong taon.
Ang ganda. Ikaw naman, kasal ang pinakamahalagang okasyon sa buhay. Bakit ganyan ka magdesisyon? Ano nang gagawin ko? Kasalanan mo to, ang ganda mo sa lahat ng suot. Ang sweet mo. Mas mabuting patulong na lang ako kay Singer. Singer. Singer, Parang nakita kong may kasamang lumabas ang bata. ano ang sinabi mo? Lumabas si Singer nang hindi sinasabi sa akin. Hindi ito ang oras para pag-usapan ang mga iyan. Ang mahalaga ay hanapin si Singer. Maghanap sa buong lungsod, agad. Singer. Ginu. Singer, Munting Ginu. Singer. Jayadong. Singer. Huwag kang mag-alala, nagpadala na ako ng mga tao para maghanap sa buong lungsod. Kahit baliktarin ko ang buong Jiangsheng. Mahahanap ko si Singer. Izay, Nandito ka pa rin? nagulat ka ba na makita ako? Mga tao, Ang dami nila. Anak mo ba ito? Singer. Ikaw ang nagkidnap sa anak ko. huwag idamay ang pamilya. Kung may problema, sa akin ka lumaban. Napakababa mo. Izay, hindi ba't matapang ka? Sumama ka sa akin ng mag-isa. Kung may kasama ka pang isa, hindi ko sasabihin sa iyo. Paano si She? Huwag kang mag-alala. Pei, malinaw na ito'y bitag para sa iyo. Hindi ka pwedeng pumunta. Si Singer ang anak ko. Kahit ano ang mangyari, pupunta ako. Ikaw ang bahala kay Wanwan. Ingatan mo siya. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng hayaan na mag-isa siyang sumuong sa panganib. Jayadong. She, Bakit ka nandito? Delikado dito. hindi kita pwedeng pabayaan. Kung mabuhay, sabay tayong mabubuhay. Kung mamatay, sabay tayong mamamatay. Ang tanga-tanga mo. Ano ang gusto mong ipusta? Ang buhay mo. Wanwan. Nobyo Peixe, sa ginhawa o hirap. Sa yaman o karalitaan, maging tapat at magtanggol sa isa't isa. At ratuhin ang iyong nobya ng may paggalang na paangkapatid. Payag ka ba? Payag ako. Nobya Yiwanyu, sa kalusugan o karamdaman. Sa yaman o karalitaan, mabuting tratuhin ang iyong nobyo. Sang-ayon ka ba? Sang-ayon ako. Yetsing Yiyu. Ayo ba ay nais na si Nobyo Pishi ay maging inyong tatay? Sang-ayon kami. Mainam, ipinapahayag ko na mula ngayon, kayo ay opisyal ng mag-asawa. Kuya Pei, ano ang plano mo pagkatapos nito? Gusto kong maramdaman ng aking mga anak na ang kanilang ama ay hindi lamang isang walang kwentang barbaro na puro away lamang ang alam. Kuya Pei, pagretiro mo, may magandang asawa ka sa tabi. At masayang nakakasama ang mga anak, talagang nainggit ako sa iyo. Ngunit ako nakasama mo ay naghihirap na ngayon. Ateng, ano ang gagawin ko mula ngayon?
Siyempre, kasama kami sa pagtitinda ng wonton sa tabing daanan. Ha? Sige, magtitinda ng wonton. Masaya ka ba?